Paano nga ba nangyaring ang pinakamakapangyarihang imperyo sa kanyang era ay pinataob lang ng iisang anghel? Halina at pakinggan at panoorin ang kwentong tiyak na mamamangha kayo. Noong 701 BCE, ang hari ng Neo-Assyrian Empire na si Sennacherib ay lumusob sa Israel. Nasakop na ng imperyong Assyria ang 10 tribong kaharian ng Israel. Pero pati ang 2 tribong kaharian ng Juda ay gusto ring sakupin ng hari ng Assyria na si Sennacherib. Isa-isa niyang sinakop ang mga lungsod ng Juda. Pero ang pinakagusto niya ay ang Jerusalem, upang idagdag ito bilang tropeyo sa kanyang mga pananakop. Ang hindi alam ni Sennacherib, pinuprotektahan ng Diyos ang Jerusalem. Kilala ang mga Asyriano sa pagiging malupit at mabangis na mga manlulupig. Sa ilang mga ulat ng libro ay inilalarawan na ang mga Asyriano ay masamang kaaway, anupat binabalatan, dinudukot ang mata, pinupugutan at pinauulanan ng mga pana o armas ang mga kaaway na nadadaanan. Si Sennacherib ang humalili sa pagkahari matapos mamatay sa labanan ang kanyang ama na si Sargon II. Kinwestiyon nito ang mga Diyos at labis na dinamdam ang pagkamatay ng kanyang ama, na namatay sa labanan. Kaya naman isa ito sa dahilan ng kanyang pagiging mabagsik sa mga kaaway. Pagkaupo ni Hezekiah sa trono sa edad na 25 ang kaharian ng Juda ay wala sa ilalim ng pabor ng Diyos. Sapagkat ang ama ni Hezekiah na si Ahaz ay gumawa ng maraming karimari-marim na gawa sa harap ni Jehovah at hinayaang magpatuloy ng walang patumangga sa Juda ang pagsamba sa huwad ng mga Diyos. Dahil dito, pinahintulutan ni Jehovah na magdusa ang lupain sa kamay ng mga kaaway nito, lalo na mula sa ikalawang kapangyarihang pandaigdig, ang Assyria. Sinamsaman ni Ahaz ang templo at ang palasyo upang makapagbigay ng suhol sa hari ng Assyria. Mas malala pa rito. Iniutos niyang pagputol-putulin ang mga kagamitan ng templo. Isara ang mga pinto nito, at gumawa ng mga altar para sa kanyang sarili, sa bawat panulukan sa Jerusalem, anupat naghain sa ibang mga Diyos. Sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa, inilagay ni Ahaz ang kanyang kaharian sa ilalim ng proteksyon ng hari ng Assyria noong panahon ng kanyang paghahari. Imbes na ito ay ilagay sa proteksyon ng Diyos. Ito ay mababasa sa libro ng Ikalawang Hari Kapitulo 16, verse 7 hanggang 9 at sa Ikalawang Kronika Kapitulo 28, verse 24 at 25. Si Hezekiah na hari ng Juda mga panahong 745 hanggang 717 BCE. Ay nakilala rin sa kanyang interes sa pagtitipon ng ilang bahagi ng mga kawikaan ni Solomon, nabuhay naman sa kapanahunang ito ang ilang bantog na propetang sila Mikas, Isaias at Oseas. At patuloy ngang ginawa ni Haring Hezekiah ang tama sa paningin ng Diyos sa lungat sa mga ginawa ng kanyang ama. At ito ay mababasa natin sa libro ng Ikalawang Hari Kapitulo 18, verses 3 hanggang 7. At ganito nga ang sinasabi, patuloy niyang ginawa ang tama sa paningin ni Jehovah, gaya ng ginawa ng ninuno niyang si David. Siya ang nag-alis sa matataas na lugar, nagwasak sa mga sagradong haligi, at pumutol sa sagradong poste. Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises, dahil hanggang noong panahong iyon, gumagawa pa rin ang mga Israelita ng haing usok para doon, at tinatawag iyon noon na tansong ahas na idolo. Nagtiwala siya kay Jehovah na Diyos ng Israel at walang sino mang katulad niya sa lahat ng hari ng Juda na nauna sa kanya o sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat kay Jehovah. Hindi siya tumigil sa pagsunod sa kanya, patuloy niyang tinupad ang mga utos na ibinigay ni Jehovah kay Moises. At pinatnubayan siya ni Jehovah. Naging marunong siya sa lahat ng ginagawa niya. Nagrebelde siya sa hari ng Assyria at hindi naglingkod dito. Tumindi ang panggigipit ng Assyria. Sa nakapanghihimagod na mga panahong iyon, noong pinapaalis ng Assyria ang lahat ng nasa landas nito, nagtiwala si Hezekiah kay Jehovah na Diyos ng Israel. Naghimagsik siya laban sa hari ng Assyria. At pinabagsak niya ang mga Filisteyong lungsod, na maliwanag na naging kaalyado ng Assyria, at ito ay mababasa sa aklat ng Ikalawang Hari Kapitulo 18, verses 7 at 8.
Si Haring Hezekias ay nagbayad ng malaking halaga mga 300 talentong pilak o $1,982,000 at 30 talentong ginto o $11,560,000 at kung susumahin ito sa ating pera sa piso ay malamang naaabot ng bilyon-bilyon sa ating kapanahunan ngayon. At ipinangbayad nga ito kay Sennacherib hari ng Neo-Assyria para hindi na nito sakupin ang Jerusalem. Ngunit kahit na tinanggap ni Sennacherib ang pera, nagpadala pa rin ang tusong haring ito ng malakas na hukbo para lusubin ang Jerusalem. Takot na ang mga tao sa lungsod dahil palapit na ng palapit ang mga Asyriano. Nasa kasagsagan na ng kapangyarihan ng Assyria, anupat sila ang kinatatakutan at world power sa mga panahong iyon. Pero sinabi ni Hezekias sa kanila, "Huwag kayong matakot, kahit malakas ang mga Asyriano, tutulungan tayo ni Jehovah na maging mas malakas kaysa sa kanila." Ipinadala ni Sennacherib ang kanyang mensahero, ang Rabsaces o ang tinatawag na mensahero ng mga Asyriano para asarin ang mga taga-Jerusalem. Habang nakatayo sa labas ng lungsod, sumigaw ang Rabsaces, "Hindi kayo matutulungan ni Jehovah. Huwag kayong magpaloko kay Hezekias. Walang Diyos na makakapagligtas sa inyo. Ha 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 ha." Itinanong ni Hezekias kay Jehovah kung ano ang dapat niyang gawin. Sumagot si Jehovah, "Huwag kang matakot sa sinasabi ng Rabsaces. Hindi makukuha ni Sennacherib ang Jerusalem." Pagkatapos, nakatanggap ng mga sulat si Hezekias galing kay Sennacherib. Ang sabi sa sulat, "Sumuko na kayo. Hindi kayo kayang iligtas ni Jehovah." Nanalangin si Hezekias, "Diyos na Jehovah, iligtas niyo po kami para malaman ng lahat na kayo lamang ang tunay na Diyos." Sinabi ni Jehovah sa kanya, "Hindi makakapasok sa Jerusalem ang hari ng Assyria. Poprotektahan ko ang aking lungsod." Mababasa ito sa libro ni Isaias Kapitulo 37 versikulo 35, at ganito ang sinabi ng Diyos, "Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito at ililigtas ito alang-alang sa pangalan ko at alang-alang sa lingkod kong si David." Mababasa din sa iba pang talata sa libro ni Isaias at Ikalawang Hari ang iba. Ang mga sinabi at pangako nito sa Jerusalem hinggil sa nagbabadyang pagsakop ng mga Asyriano. At siguradong sigurado nga at kumpiyansa si Sennacherib na makukuha na niya ang Jerusalem. Ano pat may dadagdag lamang ito sa listahan ng kanilang mga sinakop na bansa. Ngunit isang gabi, nagpadala ang Diyos na Jehovah ng isang anghel sa kampo ng mga sundalo sa labas ng lungsod. At nangyari nga ang nakagigimbal na pangyayaring hindi malilimutan sa kasaysayan ng mga Asyriano. Bagaman kinatatakutan at kilalang malakas ay walang panama sa isang mandirigmang anghel na pinadala ng Diyos ang mga Asyriano. Pinatay lang naman ng iisang anghel ang 185,000 sundalo. Naubos ang pinakamagagaling na sundalo ni Haring Sennacherib. Napilitan siyang umuwi dahil talo na siya. Iniligtas ni Jehovah si Hezekias at ang Jerusalem gaya ng ipinangako niya. Ang ilang mga ebidensya sa mga nangyari ay natagpuan ng mga arkeologo at isa dito ay ang Sennacherib's Prism o Taylor Prism, isang cuneiform artifact na natagpuan ni Colonel Robert Taylor mga taong 1830 sa Nineveh na dating sinaunang kapital ng Assyrian Empire. Ito ay isang hugis cylindrical na may mga nakaukit na mga pangyayari at mga napagtagumpayan ni Haring Sennacherib ng Assyria kasama na nakaukit dito ang pagkubkob nito sa iba pang bansa at mga bayan at tribu sa Israel, kasama na ang pagbabayad ni Haring Hezekias ng mga ginto at talento na tugma sa mga nakaulat sa libro ng Ikalawang Hari at Isaias. At nitong mga nakalipas naman na taon ay nahukay naman ng arkeologo na si Dr. Alet Mazer ang isang clay bula at tinawag itong The Seal of King Hezekiah. Sapagkat ayon sa pag-aaral ay kalakip ng artifact na ito ang pangalan na King Hezekias. At sa kaparehong lugar din ay natagpuan naman ang Isaiah Seal, mga 10 feet lang ang lalim mula sa naunang nahukay na artifacts na clay bula mula kay Haring Hezekias. Tinawag itong The Seal of Prophet Isaiah, sapagkat nakasulat ang pangalang Isaiah sa artifact na nahukay.
Nagpapatunay ito na merong masidhing koneksyon ng dalawa na ayon na rin sa Bible ay maituturing na naging tagapayo ni Haring Hezekias ang propetang Isayas. Tugma ito sa sinasabi ng Biblia partikular sa libro ng Ikalawang Hari at Isayas. May matututunan tayong aral mula kay Haring Hezekias sa kwentong ito. Ito ay ang pagiging matapat at magtiwala sa Diyos dahil walang imposible sa Diyos basta't ikaw ay sumusunod sa Kanya. Maraming salamat sa panunood at kung nagugustuhan mo ang mga kwentong katulad nito, ay pindutin lamang ang like at subscribe button para sa mga susunod pang mga kwentong isasaysay. Maraming salamat po.